Kaipunaryo, alam nyo ba na pwedeng mawala ang 150,000 pesos worth of SSS benefits dahil lang sa isang unclaimed stamp? Tingnan nyo itong SSS official notice na hawak ko. Pinapakita dito ang 150,000 pesos in total claims, pero 90% ng mga members ay namimiss ito. Hindi lang ito basta retirement pension dahil pag-uusapan natin ng 8 secret benefits na literal na magiging cash sa bulsa nyo ngayong 2026. Maraming mga Pinoy ang hindi nakukuha ang 70,000 pesos maternity hack o ang 20,000 pesos unemployment cash grant dahil lang hindi nila alam ang tamang filing deadlines. Hindi po ito tsamba. Ito ay ang literal math ng inyong contributions na pwedeng magtrabaho para sa inyo o laban sa inyo. Maging employed ka man o isang voluntary member, mayroon tayong specific roadmap para maklaim ang lahat ng sa inyo bago pa mahuli ang lahat. Kung hindi kayo mag-iingat, hahayaan nyo lang na maglaho ang pera nyo habang binibilang ng system ang inyong mga losses. Ate Karen, bakit ang dami palang benefits na hindi ko pa nare-receive? Dito na tayo sa ating listahan ng mga sekreto na madalas ay hindi na ituturo sa atin. Secret number 1, ang retirement benefit at ang June 2026 pension hike. Alam nyo ba na nag-advance ang SSS at nilipat ang 10% pension increase mula Setyembre patungong June 2026? Ito ang pinakamalaking balita para sa ating mga retirees. Kilalanin natin si Santi, isang graphics lead na nasa maximum bracket na 35,000 pesos ang monthly salary credit or MSC. Dahil ginamit ni Santi ang ating AMSC hack sa huling 60 months niya, ang computation ng kanyang pension ay hindi lang basta-basta. Sa 30 credited years of service, ang target niyang basic pension na 18,000 pesos ay biglang magiging 19,800 pesos monthly ngayong June dahil sa 10% increase. Pero tignan natin ang kaibahan kay Berto. Si Berto ay laging minimum contribution lang ang hinuhulog sa 5,000 pesos MSC. Ang pension ni Berto ay maglalaro lang sa 2,000 pesos. Isipin nyo, ang pagkakaiba ni na Santi at Berto ay mahigit 17,000 pesos bawat buwan. Sa loob ng isang taon, si Berto ay nawawala ng mahigit 200,000 pesos na possible income dahil lang sa maling mindset sa paghuhulog. Ang math ni Santi ay math ng isang taong handa, habang si Berto ay biktima ng tinatawag nating minimum trap. Secret number 2. SSS unemployment benefit at ang 60-day filing deadline. Ito ang benefit na literal na cash grant na binibigay sa mga nawawala ng trabaho nang hindi nila sinasadya. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na may pera tayong makukuha habang naghahanap ng bagong source of income. Nitong March 2026, parehong nawala ng trabaho sina Santi at Berto dahil sa downsizing ng kanihang mga kumpanya. Si Santi, dahil alam niya ang rules, ay agad na nag-apply online. Dahil ang basehan ng unemployment benefit ay ang maximum regular MSC na 20,000 pesos, nakatanggap si Santi ng 50% ng kanyang average salary credit for 2 months. Isang malinis na 20,000 pesos cash grant ang pumasok sa kanyang bank account. Pero si Berto, kahit pareho silang kwalipikado, ay naging kampante. Akala niya ay anytime ay pwedeng mag-file. Pinalipas niya ang 60 days bago siya nagpunta sa SSS. Ang resulta? Isang unclaimed stamp at 0 pesos. Nawalan si Berto ng 20,000 pesos dahil lang sa 60-day deadline. Kaipunaryo, ang math dito ay simple. Ang bawat araw na lumilipas pagkatapos mong mawala ng trabaho ay isang hakbang palapit sa pagkawala ng iyong cash grant. Secret number 3, ang maternity benefit at ang 70,000 pesos cap. Para sa mga nanay at future parents, ito ang dapat ninyong bantayan. Maraming mga members ang naguguluhan kung bakit kahit malaki ang kanilang sahod, hindi nila makuha ang maximum payout. Ang literal math dito ay ganito.
Kahit ang total MSC mo ay 35,000 pesos dahil sa mandatory booster, ang computation para sa maternity benefit ay laging nakakap sa regular MSC na 20,000 pesos lamang. Si Santi, nang nanganak ang kanyang asawa, ay siniguradong na-hit nila ang maximum regular MSC na ito 6 months bago ang semester of delivery. Ang resulta, nakakuha sila ng buong 70,000 pesos na maternity allowance. Samantalong si Berto, dahil laging 5,000 pesos lang ang MSC niya, ang nakuha lang ng asawa niya ay halos 17,000 pesos. Isang malaking gap na 53,000 pesos ang nawala sa kanila na pambili sana ng mga gamit at gatas ng baby. Tandaan, ang SSS ay nagbabayad ng 100% ng inyong average daily salary credit for 105 days. Huwag hayaang mawala ang perang ito dahil lang sa maling timing ng paghulog. Secret number 4. Sickness benefit at ang 5-day notification rule. Hindi nyo kailangang maospital para makakuha ng sickness benefit. Kahit sa bahay ka lang nagre-recover mula sa trangkaso o operasyon, basta may medical certificate at hindi ka nakakapasok sa trabaho for at least 4 days, pwedeng-pwede kang mag-claim. Ang computation nito ay 90% ng inyong average daily salary credit. Kung ikaw ay nasa maximum regular MSC, pwedeng umabot ang iyong allowance sa 600 pesos per day. Noong nagkasakit si Santi ng 20 days, nakatanggap siya ng 12,000 pesos. Pero may catch dito. Kailangang ma-notify ang SSS o ang iyong employer sa loob ng 5 days mula sa simula ng iyong pagkasakit. Si Berto, dahil nalaman niya lang ito noong magaling na siya, ay hindi na nakapag-file. Ang 12,000 pesos na pambangi sana sa mga gamot at nagastos ay naging unclaimed na naman. Huwag kalimutan ang 5-day rule na ito dahil ito ang pinakamabilis na paraan para mawalan ng benefit sa SSS. Secret number 5. Disability benefit at ang 18-month advance pension option. Maraming members ang hindi alam na kapag ikaw ay nag-file para sa disability or retirement, may option ka na kunin ang iyong pensyon ng advance. Pwedeng kumuha ng 18 months worth of pension as a lump sum payout. Si Santi, nang magkaroon siya ng partial disability sa kanyang tuhod, ay ginamit ang option na ito para magkaroon ng puhunan sa kanyang maiit na printing business. Nakakuha siya ng malaking halaga agad na nakatulong sa kanyang recovery at pangkabuhayan. Samantalang si Berto ay nagtitiyaga sa maliit na monthly check na hindi man lang sapat sa kanyang maintenance medicines. Ang literal math dito ay ang power of liquidity. Ang pagkakaroon ng cash sa kamay kung kailan mo ito pinakakailangan. Kung ikaw ay may permanent partial or total disability, huwag mong palampasin ang roadmap na ito para sa iyong financial security. Secret number 6. Death and Funeral Benefit Roadmap. Ito ay usapang masakit pero kailangang paghandaan. Ang funeral grant sa SSS ay hindi na fixed na 20,000 pesos lang. Ngayong 2026, ang grant ay pwedeng umabot hanggang 60,000 pesos base sa bilang ng inyong contributions at sa laki ng inyong monthly salary credit. Noong namatay ang lolo ni Santi, ang pamilya nila ay nakakuha ng 60,000 pesos dahil sa maayos na record ng contributions. Pero ang pamilya ni Berto, dahil sa kakulangan ng impormasyon at mababang hulog, ay nakakuha lang ng minimum na 20,000 pesos. Bukod pa dyan, ang survivorship pension ay dapat maklaim agad ng primary beneficiaries. Maraming pondo ang natutulog lang sa SSS dahil walang nag-a-apply na mga kamag-anak. Siguraduhin na ang inyong mga beneficiaries ay updated sa inyong My SSS portal para hindi mahirapan ang pamilya nyo sa pag-claim lang inyong pinaghirapan. Secret number 7. Ang mandatory My Pension Booster. Dito tayo sa usapang investment. Kung ang sahod mo ay higit sa 20,000 pesos, automatic na may portion ng hulog mo na napupunta sa iyong mandatory My Pension Booster account.
Maraming members ang nagrereklamo na tumataas ang kaltas sa kanila, pero hindi nila alam na ang dagdag na hulog na ito ay hindi nawawala. Ito ay nakasave sa isang hiwalay na account na kumikita ng interest at ibibigay sa inyo as additional pension or lump sum pag-retire nyo. Si Santi ay regular na tinitignan ang kanyang booster account sa portal at nakikita niyang lumalago na ang kanyang extra retirement fund. Habang si Berto naman ay walang makitang laman ang kanyang booster dahil laging minimum ang kanyang contributions. Ang math dito ay simple. Ang mandatory booster ay ang iyong invisible ipon na protektado ng gobyerno. Secret number 8. Ang voluntary My Pension Booster at ang 7.2% ROI. Ngayong 2026, tinatarget ng SSS ang 7.2% interest rate para sa mga voluntary contributions sa My Pension Booster. Ito ang pinakasikreto ng mga iponaryo. Sa halip na itago ang ekstrang pera sa savings account na may 20% withholding tax sa interest, mas matalino na ilagay ito sa iyong booster account. Bakit? Dahil ang kita dito ay tax-free at government guaranteed. Pwedeng magsimula sa halagang 500 pesos lang anytime na may extra kang budget. Si Santi ay naghuhulog ng 1,000 pesos extra bawat buwan simula noong mag-start ang 2026. Sa loob ng 10 taon, ang math ng compounding interest ay magbibigay sa kanya ng isang matatag na financial shield na hindi kayang tapatan ng ordinaryong bangko. Dito na tayo sa ating Eddie Wow moment. Gamitin natin ang literal math para makita ang future. Kung ikaw ay tulad ni Santi na nagpasyang maglagay ng ekstrang 1,000 pesos monthly sa iyong voluntary My Pension Booster account simula mayong taon, tingnan natin ang mangyayari pagkalipas ng 10 taon gamit ang 7% average interest rate. Sa unang 12 months, mayroon ka ng 12,400 pesos. Parang maliit pa, 'di ba? Pero huwag kang hihinto. Pagdating ng year 3, ang iyong fund ay aakyat na sa 40,300 pesos. Pagdating ng year 5, mayroon ka ng 72,800 pesos na cash reserve. At pagkalipas ng 10 taon, ang iyong simpleng 1,000 pesos monthly ay naging 174,000 pesos na. Ngayon, i-add natin ang lahat ng hidden cash na pwedeng maklaim ng isang pamilyang ipunaryo sa loob ng 10 taon. Isama natin ang 70,000 pesos na maternity benefit, ang 20,000 pesos na unemployment grant, ang 60,000 pesos na funeral grant, at ang target nating 174,000 pesos mula sa booster fund. Ang total literal value ay umaabot sa mahigit 324,000 pesos. Iyan ang almost 1/3 of a million pesos na literal na mawawala sa pamilya mo kung mananatili kang mangmang sa system. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi nating sayang pera ang hindi pag-alam ng math ng SSS. Huwag kayong pumayag na maging bahagi ng 90% na namimiss ang kanilang pera dahil lang sa takot o katamaran. Narito ang inyong 3-step Iponario Action Plan para sa May 2026. Step 1. I-check ang inyong monthly salary credit sa My SSS portal. Kung ikaw ay malapit na sa edad na 55, ito na ang huling pagkakataon mo para itaas ang iyong contributions para ma-maximize ang iyong pension computation. Huwag maging katulad ni Berto na nalaman lang ang math kung kailan huli na ang lahat. Step 2. I-activate ang inyong My Pension Booster account. Kahit 500 pesos lang bawat sahod, simulan nyo ng patakbuhin ang orasan ng compounding interest. Ang pera na natutulog ay pera na unti-unting kinakain ng inflation. Step 3. Isulat ang mga deadline sa inyong kalendaryo. Tandaan ang 60 days para sa unemployment at 5 days para sa sickness notification. Huwag hayaan ang unclaimed stamp ang tumapo sa inyong mga pangarap. Ang math ng SSS ay hindi ginawa para pahirapan tayo. Ginawa ito para bigyan tayo ng safety net, pero kailangan nating matutong humawak ng lambat.
Ang pinakamalaking nakaw sa iyong pera ay hindi ang tax na kinukuha ng gobyerno, kundi ang mga benefits na karapatan mo pero hindi mo kinuha dahil sa kawalan ng alam. Kung nakatulong ang session na ito, huwag kalimutang i-share ito sa iyong mga mahal sa buhay. Mag-subscribe na para sa susunod nating Literal Math Session. Kaipunaryo, claim your money, claim your future. Kita-kits sa susunod na video.